Pumirma na si Enrique Hill ng kontrata sa MQuest Productions at MVP Group para sa kolaborasyon sa nasabing giant media company na pagmamay-ari ng media mogul na si Manny Pangilinan. Representing his Slingshot Productions, sinamahan ng aktor ng kanyang manager na si Ranvel Rufino. Sa pag-welcome kay Enrique, sinabi ng isang exec ng MQuest na kasama raw sa plano ang pelikulang sisimulan na ng aktor sa sister company ng TV5. Samut-sari naman ang naging espekulasyon sa pagbabalik na ito ni Enrique sa limelight after his comeback as MMFF horror movie na Strange Frequencies last year. Maraming natuwa na magpapakaaktibo na naman ang aktor. May mga lumutang pangchika na ang pabuwena mano ni Enrique sa 2025 ay hindi movie with Liza Soberano kundi sa dating arch-rival at kakontemporaryo ng ex nitong si Nadine Lustre. Ito rin ang naisplot ni OG Diaz sa kanyang vlog kung saan nasabi niyang posibleng mangyari ito dahil bago pa man mabuwag ang Jadine ay friend na ni Ken si Nadine. Iyon nga lang, maaaring di raw naman sila ibenta as love team. Katunayan, puspusan na raw ang paghahanda ni Enrique sa possible team-up nila ni Nadine. Hirit pa ni OG, nagbawas na raw ng timbang at nagpapayami na si Ken sa kanyang muling pagharap sa kamera. Ito naman ang iba't ibang reaksyon ng kibutzers sa naturang development o naisplot na chika. In fairness, bagay sina Nadine at Ken. Why Nadine? Akala ko ba they're in the talks na ni Liza for a possible project together? Di na niya ata feel si Liza. Awkward nga naman na may project sila kung may Jeffrey O na si Liza. My Liz Ken heart is bleeding. Sad na inisnab niya si Liza kung true ito. Nakipagrigadan lang siya kay Nadine. Kung ayaw na ni Liza ng love team at split na ang Jadine, what's the problem? Drawing pa lang iyon. Iyong pinirmahan ni Ken is for a movie with MQuest. Ang bongga naman ni Enrique. Kung true ito, lilibutan niya lahat sina Nadine, Catherine at Liza. So, lalong lumabo ang reunion project nila ni Liza.